Napakataas na ng kumpiyansang pinakita ngayon ni Kai sa Japan B-League. May isang play dito na nagpakita ng napakataas na kumpiyansa si Kai at ginawa niya ito for the first time sa Japan B-League. Let's look at this play. Hiningi ni Kai ang bola dito outside of the 3-point area na kung saan alam naman natin na napakalayo ito sa kanyang comfort zone. Tingnan mabuti kung ano ang mga susunod na gawin ni Kai. Again, this is the first time na ginawa ito ni Kai. Hiningi dito ng ating idol ang bola, sabay nag-point guard. Ano ito? Look at the handles of Kai. Isang dribble, tapos napaka-impressive behind the back dribble, sabay pinalayo ang kanyang mga kakampi. Is that you, Kai Sotto? Parang naninibago tayo na nakikita natin. Literal na pinaalis ni Kai dito ang kanyang kakampi. At ito, ang pinaka-importante dito sa play na to. This is the first time kasi na nakikita natin si Kai na hindi humahanap ng kanyang kakamping mapapasahan. Instead, he is looking for his shot. And what it means? Isa lang ang ibig sabihin nito. It means na napakataas na ng kanyang kumpiyansa, na kaya na niyang umatake galing sa labas. He feels na kaya niyang gawin ito sa import dito, and he has big trust sa kanyang dribbling ability. Let's play this again. After niya pinaalis ang kanyang kakampi, ay biglang gumawa si Kai ng isang napaka-impressive na between the legs crossover, at biglang merong open lane si Kai dito. At dito natin makikita ang kanyang napakataas na basketball IQ, na kung saan binasa muna niya ang defensive formation at tumpak ang kanyang between the legs crossover at nagkaroon si Kai ng open lane dito. Isa pang dapat nating bantayan sa play na ito ay ang respeto ng depensa. As Kai attacks, ay tatlo kaagad ang nagkumpol-kumpol sa kanya. Kaya nang gusto ni Kai na mag-change direction, ay meron nang nakabang dito at naagawan tuloy siya. Pero kahit na naagawan man si Kai, that does not deny the fact kung gaano nakataas ng kanyang kumpiyansa ngayon. Yes, sayang ang Wemby move na ito, pero bata pa si Kai at marami pa siyang panahon na mag-aral at ma-perfect ang mga ganitong moves. At hindi lang yan, eto pa. Look at this, very smooth move ni Kai at the baseline. Pagkatanggap niya ng bola dito, ay biglang pihit at bumitaw ng isang patented Dirk Nowitzki shot. Isang spin move, one-legged fadeaway shot. Well, kung hindi pa ito magaling, I don't know kung ano pa ang dapat gagawin ni Kai to convince the NBA na magaling siya. Dalawang play na nagpapatunay kung gaano ka-skilled si Kai, and let's not forget na isang legit 7-3 player si Kai, and he is doing these insane moves na kahit sa NBA ay ang mga legendary players lang ang nakakagawa. Well, nagbubunga na talaga ang mga personal trainings and workouts ng ating idol, and I think fine-tuning na lang ang kanyang kulang. And it will just be a matter of time bago ma-perfect ni Kai ang kanyang mga napakaraming moves. At kung nanonood man ang ating idol ngayon, ay sana mag-focus siya sa kanyang mid-range jump shot using his two hands para may control ang bola. Wala namang makakatapal sa kanya dahil napakatangkad niya. And hopefully, he will do it in a consistent basis at huwag nang magpapalit-palit ng tira sa isang laro. Just master the mid-range shooting using two hands. Kahit tutukan ang mga tira, ay mas mabuti pa ring dalawang mga kamay ang gagamitin para merong sure ball in the shaded lane. At balitang NBA naman, ang panalo ng Los Angeles Lakers sa Game 4 laban ng Denver Nuggets ay mahalaga para sa maraming dahilan. Una, maganda na makita na ang Lakers ay tunay na lumalaban matapos ang kanilang di kagandahang laro sa Game 3. Maaring ito ay nagpahaba lamang ng serye at ganun pa rin ang mangyayari ang hindi maiiwasan, pero maganda pa rin na makikita ang Los Angeles Lakers na kahit papaano ay ipinakita nila ang kanilang dignidad. And in the process, natuklasan ng kupunan ang ilang bagay at sila ay nakapuntos sa buong laro kasama na ang second half na kung saan dito unti-unting kinain ang kalamangan ng Lakers sa kanilang nakaraang laro, pero iba na dito sa Game 4. At nakakuha na ng magandang performance
mula sa 4 na players na sina LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves at D'Angelo Russell, at ito'y unang pangyayari ngayong postseason. Habang si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks angat sa serye 2-1. Nagpaula ng tres itong si James Harden at napuno na si Luka Doncic at nagpresenta sa Dallas coaches na aasawahin na niya sa depensa ang Clippers star. And true enough, patok ang kanilang diskarte. Nagsumiti si Luka Doncic ng 22 points, 10 rebounds and 9 assists habang binulabog niya si James Harden. At ibinaon ng Dallas Mavericks ang Los Angeles Clippers sa score na 101-90 para sa 2-1 lead sa kanilang first round series sa West Conference. At ang Game 4 ay sa Lunes na lalaruin pa rin sa Dallas. Tumapos pa rin si James Harden ng 21 points pero 7 points na lang ang nakuha niya pagbalik mula sa break. Beyond the arc ay 5 of 8 si The Bird at hindi napakinabangan ng Los Angeles Clippers sina Paul George and Kawhi Leonard na nagkasya lang sa 7 points and 9 points respectively. May 9 rebounds si Kawhi Leonard at nabigay ng 5 assists at merong 5 fouls si Paul George. Ikinamada ni Kyrie Irving ang kanyang 19 points sa kanyang 21 points mula sa dulo ng third quarter. At talagang nagkakainitan na sa serye, nagkaroon ng 5 technical fouls, flagrant foul, and 2 ejections. At naka-10 dunks dito ang Dallas Mavericks bago ang halftime, at namiyesta sina Daniel Gafford at rookie center Derek Lively II na inilista lahat ang kanyang 13 points sa first half. Binutatan ni Gafford ang dunk attempt ni Paul George sa kaagahan ng fourth quarter, habang kinontrol ng Mavericks ang laro. May 21 markers din si Norman Powell at merong 19 points si Ivica Zubac para sa Los Angeles Clippers pero napuwersa sila sa 19 turnovers at may 7 blocks ang Dallas, 3 nito kay Gafford at 2 kay Lively. At ejected sina Russell Westbrook ng Los Angeles Clippers at PJ Washington ng Mavericks dahil sa pagigiraan ng dalawa sa fourth quarter. Habang si Stephen Curry ang nakasungkit sa 2023-24 NBA Clutch Player Award. Kahit na hindi nakapasok sa playoffs, tinapos naman ni Stephen Curry ang season na nasungkit ang 2023-24 NBA Clutch Player Award. Tinalo ng point guard ng Golden State Warriors si DeMar DeRozan ng Chicago Bulls at Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder upang makuha ang nasabing award. Si Stephen Curry ang nanguna sa leaderboard na may 189 points sa 49.6% shooting mula sa field